Welcome to my channel, John Giray TV. Isang pinagpalang hapon sa iyo, kaibigan. Kaibigan, samahan niyo po ako ngayong hapon dahil isi-share ko po sa inyo ang aking karamdaman, no, tungkol sa sakit na sa puso na na-discover or yun ang finding sa akin, no. Ito pala ay mayroon akong tinatawag na congenital heart disease, no, maliban sa diabetes. Ito po ay nakita, kung naalala nyo, mayroon akong video nung nakaraang katapusan ng April, dala ng mild heart attack. Kaya minabuti ko na mag-second opinion doon sa heart center sa Manila kasi kinabahan ako dahil unang atake sa akin yon, no? So nakita doon na mayroon akong tinatawag na congenital heart disease. Yun ay mayroon findings na severe aortic stenosis, mga kaibigan, no? So ito po ay hindi kayang gamutin sa pamamagitan ng medical, no, or yung pag-inom ng mga gamot. Ang kailangan po dito ay surgical, no. So kaibigan, kung bago ka lang sa aking channel ay makakatulong po ng malaki ang pag-subscribe mo at pag-like, pag-share sa ating mga video para po sa ating programang Diabetes Food Review. Ito po ay sa John Giray TV. Ayan, no. So dahil nga mahirap, dahil naka-schedule po tayo for operation, yun nga lang, yung slot na ibinibigay sa atin ay hindi pa maibibigay, kaya maghihintay pa tayo hanggang sa hindi na kayanin siguro ng ating nararamdaman. Sa ngayon ay medyo malakas pa rin naman daw ang aking puso, pero kailangan lang ingatan ko, kaibigan, yung pagtaas ng kolesterol, pagtaas ng blood sugar, dahil pagka tumaas ang ating blood sugar, lalapot po ang ating dugo, at kung mataas ang ating kolesterol, siyempre yung mga ugat natin ay sisikip. So mahihirapan, lalong mahirapan ang pag-pump ng ating puso dala ng mayroon na tayong tinatawag na severe aortic stenosis. Mga kaibigan, hinihiling ko po ang iyong tulong, prayer para sa kakagaling, no? Hindi naniniwala naman tayo na hindi tayo pababayaan ng Diyos at binigyan tayo ng problema na kaya naman nating harapin, no? So hindi na sana ako magbibideo o magbo-vlog, no? Yun nga lang naisip ko, bakit ako titigil, no? Ang sa akin lang nandiyan naman ang Panginoon at habang buhay may pag-asa, no? Pero sa ngayon, kaibigan, dahil nga ang sabi ng doktor ay hindi ito pwede sa medical, ang kailangan ay surgical. So wala po tayong gamot maliban sa pampababa ng kolesterol at pampababa ng ating pang-control ng ating blood sugar, no? So ang gagawin ko po, kaibigan, ay susubukan ko po gawin itong elixir, no? Iinumin ko po ito, elixir placenta. Ayan. Ito po ay gawa ng GPAX, no? Mayroon po itong 3-in-1, no? Anti-inflammatory. Ito po yung nararamdaman natin. Alam niyo po, pagka sumasakit ang ating puso, kunting lakad lang at akyat sa mga building, ay talagang nararamdaman ko na parang may tumutunog, no? At mabilis yung pagpitik ng ating puso. At kapag naramdaman ko yun, maya-maya lang ay nanghihina na ako, no? So sa tagal ng tayo din, pagka natatagalan ako sa tayo, no, lalo na kung nagsasalita, maya-maya ay nararamdaman ko sumasakit yun ng aking dibdib, no? So nanghihina din ako. Kaya dahil nga ito ay mayroon anti-inflammatory, no? Yung mga nararamdaman nating mga sakit-sakit ay iinumin natin to, no, sa loob ng 6 months. Tapos ay update ko kayo, no, within 6 months ipapakita ko ulit sa inyo yung ating result ng tuli ko, no, para kung ano ang maging progress ng ating nararamdaman. At iinumin natin, no, 2 tableta o 2 capsule isang araw, no. So mayroon din itong DNA therapy at saka siyempre yung tinatawag na stem cell therapy, no. So dahil nga ang sakit natin ay congenital simula pa nung pagkabata, no, so naniniwala ko na nandiyan ang miracle na ibibigay sa atin ng Panginoon sa tulong ng stem cell na to, no. I-update ko kayo siguro depende na lang, no, sa oras natin, basta i-update ko kayo sa mangyayari. Basta araw-araw ko iinom ng stem cell sa loob ng 6 months, no. Ayan, so bubuksan na po natin, no. Ito po ay gawa ng GPAX International, no. So capsule na po ito, mga kaibigan, no. At
nasa loob na siya, no? Yung live stem cell nasa loob na ng capsule. Ayan, ito po yan kaibigan, no? So ito po yung ating Elixir Placenta Stem Cell Therapy. Ayan, kung nasubukan nyo na po ito, ituloy-tuloy nyo lang po, no? At tayo po ay authorized distributor ng ganitong klase ng product. So, nakasubok na rin ako, no, nito. Nung tayo ay nagkaroon ng spondylosis, no, nasubukan ko ito, nakadalawang buti ako. At itong after ko nang nagkaroon ng heart attack nung last April, ay nakaisang buti din ako. Kaya lang medyo may kamahalan, kaya tinigil ko, no. So, ngayon na nakita na naman yung findings, no, patungkol sa severe aortic stenosis. So, ito ay tutuloy-tuloy natin sa loob ng 6 months, no. So, mayroon po itong 3-in-1, no? 3-in-1 power. Stem cell therapy, DNA, at saka anti-inflammatory. Siyempre, pagka may karamdaman ka na, parang ang hirap gumalaw, masakit, ang dami mong nararamdaman. So, ito po ay talagang magagamit natin, no? So, iinom po ako 2 beses sa isang araw, no? Umaga at saka hapon. So, ito po, yan mga kaibigan, no? Ayan. Ito po ang laman ng ating stem cell capsule. Ayan. Ayan mga kaibigan, no? Ito ang itsura niya, oh. So, isa lang inumin natin sa umaga, sa gabi, at saka sa umaga. Ayan mga kaibigan. So, ngayong hapon, iinom ako ng isa, bukas, at saka sa hapon, or twice a day. Ang inom ko umaga at saka hapon. Okay mga kaibigan, no? So, ito na po yan. Sa mga may nararamdaman na ganitong klase ng sakit, no? Ang sakit po niya ay pag napagod ka, nag-umpisa dito sa gitna, ha? Sa gitna, so hanggang dito lang banda ang sakit. No, hindi na siya umakyat dito, hindi rin siya bumababa at hindi rin napupunta sa balikat, no? So ito lang, tutunog lang siya or magpapalpitit siya pag napagod ka, magpapalpitit, no? At biglang yung hininga mo ay mababawasan ng konti, no? So kailangan ka lang magpahinga ng mga ilang minuto at babalik na naman sa normal. At pag bigla kang nagulat o nagkaroon ka ng biglang pangyayari na hindi mo inaasahan o nagulat ka o kinakabahan, bigla siyang sasakit ng mild lang na sakit, no? Then mamaya pag natapos yung kaba mo, unti-unti naman siyang nawawala. Ayan, so yun po yung nararamdaman natin kapag umaatake. Pagka medyo napakain ng sobra, no? O tumaas yung ating blood sugar, medyo matagal din yung kanyang sakit na at saka yung palpitate niya, no, yung pagtibok ng puso. Tumatagal din siya kaibigan kapag mataas ang ating blood sugar. Dala ng siyempre malapot ang ating dugo. Pag malapot ang dugo ay nahihirapan siya mag-pump, kaya talagang malakas yung palpitation at the same time mabilis, no. So medyo sa ngayon na nalaman ko ang aking sakit na ito pala ay severe na, no? Medyo kumbaga kailangan na talagang i-opera, no? So nakikiusap ako sa inyo na tulungan niyo ako mag-pray at siguro sa sunod kong mga video ay pagpi-pray natin lahat ng may mga nararamdaman, no, sa ating mga subscriber. At paki-share na rin mga kaibigan dahil malaking tulong po, no? Napakalaki po talaga ng gastusin pagdating sa puso. Ang initial financial summary namin ay nasa 800,000 ang sabi ng heart center. Ang gagastusin natin doon sa pagpapa-opera, no, ng ating aortic stenosis. So medyo malaki kaibigan at sa ordinaryong tao na tulad natin, tulad ko, hindi talaga kakayanin. Kaya umpisa sa araw na to ako ay humihingi sa inyo ng tulong, panalangin, no. Bawat isa ay panalangin natin, lahat ng may mga nararamdaman. Sapagkat yun lang po talaga ang huli nating mapupuntahan kung sakaling kapos tayo sa financial, no? So panalangin at sa tulong ninyo, yung pag-share, yung pag-like at pag-subscribe ay malaking tulong po yan, no? Para sa ating hinihintay na schedule ng ating operasyon. So ina-update ko po kayo siguro every month or depende po sa availability ng ating panahon kung kikwento ko sa inyo, no, yung pagbabago na nararamdaman ko sa pag-inom ng elixir. So kailangan kong umubos ng 6 na buti sa loob ng 6 na buwan, no? 1 bottle per month.
Yun po yung ating iinumin ngayon. Di bali ng may kamahalan, ang mahalaga ay makontrol natin yung cholesterol, yung ating blood sugar, no, yung mga sumasakit-sakit sa ating katawan dahil anti-inflammatory na rin siya, yung mga namamaga, no? Tsaka siyempre i-repair niya yung stem cell, no? Alam nyo kasi maraming klase ang paggagamot. May tinatawag na medical, ito yung pinapainom ng mga gamot. May surgical, ito yung inoopera. Mayroon namang natural, no? Natural na pamamaraan. At saka mayroon din yung autophagy, no? Yung sariling katawan mismo ang naggagamot sa kanyang system. Kaya kung saan tayo hiyang, no? Kung hindi kayanin, pero sa tingin ko may miracle na mangyayari. Kiniklaim ko na ngayon, no? Na talagang gagaling tayo sa paggamit ng mga ginagamit ng ating Panginoon na paraan para makalampas tayo sa ating mga problema, no? Dahil siyempre hindi naman natin kagustuhan magkasakit, pero ang mga pagsubok sa buhay ay kailangan nating harapin para makasurvive at hindi na lang natin isipin na hindi ko na lang aakinan na may sakit ako, no? Kapagkat lalo lang siyang didikit sa akin pag sinabi kong may sakit ako sa puso, no? So sa ngayon sakit lang 'yan, no? Naniniwala pa rin ako sa tunay na kagalingan mula ulo hanggang talampakan, no? So mga kaibigan, salamat po muli sa inyong patuloy na suporta sa ating channel. At sabi ko nga, napakalaking tulong po, no, ang inyong pag-subscribe, pag-share, at pag-like sa ating mga video. So, thank you very much at pagpalain kayo ng poong may kapal.